ako dito sa Joy. But yes, we are going dito sa ating pangalawang laro ng ating pinakaunang serye in Week 3, day number 2. Hindi pa rin po makakalaro ng Suyu. Hindi pa rin po makakalaro ng Sora. Grabe ka na, Coach Bonchan. Ayaw ibigay pre, no? Ito yung pag nakita sila sa labas, medyo nakangisi si ano eh. Si Coach J, parang, kala ko tropa ka. Pero ano yun ibig sabihin niya, nire-respeto kasi. Full respect. Full respect kasi kay Coach Bonchan, kaya hindi pino-open yung mga yan. Oh, napakahirap din naman kasi kapag pinagbigyan mo, no? Pero with the Baksha taken away, available pa rin ang Fredrin. Oh, ito yung ano eh. Si Baksha kasi medyo OP sa Flying Clouds to eh. Yan yung pag nabuhay, aabot ng kabilang base yan eh. Yung pag ginamit mo yung Flying Clouds, is nag-roll ka, yung Baksha Shield Unity, literal aabot ka. Lagpas ka nung sa orange buff. Oo, kasi yung isang yung isang pindot ng Baksha Shield Unity, abot hanggang pinakaunang power. Oh, yung purple. Abot purple yun. Abot purple yun eh, yung buo. Ayaw talaga magpalaro, min. Tinanggal lahat ng heroes ni KLBJ. And I think this is the same set of bans na nagro na mula from last game. Kaya na may ko-confirm muna natin kung yun nga pa ang ating makikita. And tama naman ata na ayan nga, Phobius nga talaga magiging huling ban ni Coach Bonchan. And with Coach G on red side, ano kaya? Wait lang. Ano pala? Blue side pa na pinili. Nag-ano tayo, yun ang ating makikita ngayon. So I think malaki dito yung contention ng dalawang heroes. Yung glue at pati yung Hilda, or maybe Khalid. So tatlong heroes, dinagdagan ko no? But for AP Bren, I feel like they can give the glue to Twisted Minds kasi open dito yung Alice Red 3 para kay KLBJ. Pero, inuna na kaagad yung Harley, Wow. pre. And first pick Harley, gaano ka delikado ba to? O safe ba itong Harley first pick o na Flying Clouds man? Kakasabi mo lang kanina burrito medyo nakilid ata eh. Well, kapag ka tumagal na, pero early game maganda pa rin ito eh, Harley. Snowball kasi itong hero na to. At ang hirap humanap ng way para counterin ito sa early game eh. Ako, honestly, personally, ginagawa ko to. Dinatrap ko to itong first pick Harley kasi essentially kapag tinanggal mo yung Phobius, walang existing counter. Okay na eh. Kumbaga, kahit may pang-catch, kahit may panghuli yung kalaban mo, nag-i-exist pa rin yung problema na only dash yung Harley and sobrang taas pa rin ng yung damage potential. One usual response sa isang Harley is yung mga mabibilis na pick-off like Cho, and syempre yung improved Cho na Kalea. Lagi yung tinatawag na improved Cho si Kalea. Cho pa din yan eh. Mas mabilis lang. Tas may heal. Mas defensive and mas offensive na Cho. And so far, para sa side ng AP Bren, nakakuha at naagaw nila itong Kalea sa kamay ni Kaloy. With that Valentina pick as well, mukhang may maiiwasan pa silang mga ibang pick. And for Twisted Minds, muli silang babalik dito sa Claude. Pero Zetyan ang kanilang ibibigay. Uy, sikat na combo to sa RG, yung Zetyan Harley. Tsaka ano din to, counter. Nakita natin itong M7. Every time na may Kalea yung kalaban, pinipili nila yung Zetyan. Naging prominent yan nung ginamit to ng Aurora Gaming Philippines laban sa, I believe it was Alter Ego? Alter yun. Alter Ego na yun. And yung sinerve nila, yung pick ni Yue kasi tinanggal lahat eh. Bad trip yung Alter Ego kay Yue. Tsaka ang ganda nito, may pang-finish ka, no? Kasi yun yung medyo nagiging problema sa Harley. Kapag early game, may natitira, may pumipiso-piso yung buhay, di ba? At least ito, may pang-finish ka talaga. Tsaka hindi lang pang finish, kundi magandang pagsimula din. Dahil sa maliit na stun na nabibigay ng Fury of the Phoenix. Pero James Banks going for the Assassin versus Assassin matchup sa Flying Clouds. Hindi ba parang paanong mechanics ng Fanny kapag may mga lumilipad-lipad din na iba sa ere? Wala na siya paki dyan. Kumbaga, sa kanya, gusto niya yan kasi lahat kayo nasa mid Marami akong kakablehan, marami akong kukonektan kasi mas maraming target, mas mataas yung balik nung kanyang energy. So I think for AP Brent, they don't really care much about yung privilege na nakakabalik sa lanes yung mga tao kasi at this point, they're looking to get the pick-off potential for this lineup. Especially when you have a hero like Valentina. Kailangan mo talaga supplementan yung Kalea ng isang burst damage hero. So Fanny is just a necessity for their composition, I would say. Pero ang isa nilang kailangan abangan dito is yung Marcel potential naman mula dito kay Kaloy kasi it stops the combo mula dito sa Kalea and Fanny. Ang hirap i-burst ni Marcel if you're a Fanny user kasi yung unang kable mo palang titigil ka na eh. Tapos may chance pa na yung pangalawang kable mo kapag nasaktuhan ka ng Platinum Snap. Yes. Yung pa yung isang pwede mong abangan. And with that, magtatanggal ng additional gold laners ang Twisted Minds sa side ng
AP Bren. Naghahanap pa rin sila ng kanilang potential XP. Yung mga side laners Yeah. ay hinahanap pa rin ng AP Bren. I feel like at this point, if you're AP Bren, you just go Uranus. Just add a shield for the early game para hindi ganun kaganda yung tempo na makukuha ng Twisted Minds. Kasi at this point, yung mga heroes sila ay medyo burstable pa. Grabe, ang lalim nito Yung Kaja, parang, kailan ba to? M7 din. Kaja Harley. Yung si TNZ tsaka si Pagu. Oo, Kaja Harley. Yung tinalo ng Team Liquid Philippines. Grabe yun no? Nakakatuwa din kasi yung combo ng ng Kaja Harley. Nagtatanggal din kasi ng magic defense yung Kaja, kaya mas lalong sumasakit yung mga combo ng Harley. And with the fourth pick priority sa side ng AP Bren, kukuha na kaya sila ng side laner dito? I think you just go Uranus. Leave the gold lane for last pick kasi kita mo na yung Claude. You wanna see the Roamer. Oh! Ayan. Magandang counter doon sa Claude tsaka sa Harley. Kapag nag-flicker in ulti, si Owl ulit, may chance na wala nang balikan sa BMI. Oo. Mas mabilis pa yung kisap mata din kasi nung dash ni Harley kaysa dun Kaya magandang way to para pigilan yung pokes na gagawin dito ng Harley mamaya. No? Pero microcheck to para kay Shizu. Kailangan magaling tumutok ng Hunt of Bone. Ayan na. Pili ko Uranus or Glue. Those are the two good options here for AP Bren. Ang kinagandaan sa lineup ng AP Bren is hindi lang yung pick-off capacity nung Kalea tsaka ng Obsidia, pero ang dami nilang pang puwersa ng Purify. Mula dito kay Claude, mula kay Owl. So I think for AP Bren, again, you just need another layer of tankiness. Uranus, Glue, maybe the Alice as well. Para kay LVJ, whatever works. Kung ano man yung trip laruin ni The King. The King plays what he wants. Labas mo na yung Benedetta, pare. Hindi, kailangan nilang frontline pa rin. Kailangan talaga ng frontline. Ayan na nga. Ayan na, Yura. And katulad na lamang ng sinabi ni Midnight, Uranus locked in para sa side ng AP Bren. Sobrang weird para sa akin, pare, na hindi hawak ni Lansu itong Uranus na ito sa ating, na para sila nagkapalitan ng Admiral at King Picks. Sabi ni Lansu, ang galing mo mag-Arlot, tol Ako naman? Na-inspire ako Sabi din ni KLBJ, ang galing mo rin mag-Uranus Na-inspire. Na-inspire din Ang ako. taas ng damage taken mo, bro Napaka-memorable pa rin sa akin nung Season 16 play ni Lansu. Yung flicker? Flicker second skill para mang-slow ng 4. Pinaka-impactful flicker in ng isang Uranus. Isipin mo yun, sa dami ng pinipindot ng Uranus, may isip mo pa yun. Diba? Tapos ano pa yun, in-animation cancel pa niya yung... Double kill yun diba? Double kill yun ako. Pero hindi sa kanya, sa kakampi niya. Tapos, dalawang beses ginawa yun last season. Isang kill, isang double kill, isang turtle steal. Grabe. At ngayon magkakapalitan na ang Hare at ang Admiral for game number 2 of AP Bren versus Twisted Minds Philippines. Nauna nang makakuha ng laro ang side ng Twisted Minds with a dominant 10K victory in a 21-minute game sa ating pinakaunang laro. Ano kaya magiging bawi ng AP Bren dito? Abangan natin na kasi again, ang ganda na naging adjustment nila dito. Nabanggit ni Midnight kanina about dito sa isang Uranus na magiging meat shield para sa mga medyo malalambot na hero from AP. And kailangan mo kasi protektahan si James Max. So far, wala pa namang panggugulong gagawin at threat para dito sa Twisted. Pero aabangan nila yung funny ni James Punks. Saka isa sa mga kailangan natin tignan dito for Twisted Minds is they don't have the damage for the Uranus. So nagkabaliktaran tayo ng problema ngayon. Kanina, yung AP Bren, hindi nila ma-burst yung glue ni Kaloy. Ngayon, ang laking problema ng Uranus mula dito kay KLBJ. Tapos kung sakaling maharapan niya, pwede niyang saluhin lahat ng mga barahan ni Harley. Pati na rin siguro yung brunt ng deadly magic damage, pero pakiramdam ko late game pa talaga yun. I mean, mid game pa yun. Kailangan pa rin mag-build ng konting items para dito sa Uranus. But now MP the King, feeling the pressure coming in from AP Bren. Ang sakit mo naman dun, Shizu. Nararamdaman talaga si Nova nga nauna dun Napakalahati ni Nova gamit dun sa mga sapak-sapak niya. Ay, hindi pa nga tatantanan. Nakuha pa naman niya dun. Pero napabalik at si Nova ay mapapa-flicker din. Nandun naman si Al with the flicker. BMI. Pero nandun si James Punks para luminis. Pero wala na rin siya mapapatay doon sa naging proseso na yon. 1-for-1 pero mawawala ng dalawang kotse si Owl. Ang sakit niyan pare sa Flying Clouds! Umabot siya! Okay, nawala yung isa. Hindi niya inabot yung isa. Nawalan siya ng isa. Pag tinignan mo yung XP, kulang siya isa.
Pero okay lang. Isa lang naman yung nawala. Iyan talaga ang impact ng Flying Clouds. So, biruin mo, dalawang kotse na sana yung mawawala sa'yo. Pero naging isa lang. That's 100 plus gold. Napaka-importante niyan sa early game. Kumbaga sa perspective ng AP Friend kanina, sabi ni Nova, worth it. Tapos nung naalala nila, Flying Clouds, parang sakto lang. Sakto na lang. Katumbas pala halos ng isang kill, no? Yung cart, no? 120 something eh. Di ba? Napakalaking kawalan talaga no kapag hindi mo nakuha yon. Ngayon, simula naman na yung pagong. Pero ang goal muna ng magkabilang junglers natin, magpa-level 5 muna. Kailangan talaga. And I think hindi nga gusto ng Twisted Minds or AP Bren na sila yung magsisimula ng turtle. Yes. I think both junglers want na sila yung susugod. Oo, kasi si James Pangs, ang iintindi niya rito, kailangan niya yung second round ng kanyang purple buff. Yung Twisted Minds, ang iintindi nila, guys, paano natin papatayin yung Uranus. Oh. Well, hawak na nga ng Uranus ang first turtle na ito. At hindi natin may expect na magpapakita ang dalawang assassin habang hawak ang turtle. Parang matagal yung sayawan nito eh. Si Kaloy at si KillBJ maghahawakan ng turtle. Walang gustong mauna pa. Ayun, iniiwasan nila. Ay, naku po, nahuli at binigyan Aray na ko, kagad. pare. Itong si Ako, inantay na lang ang kanyang kamatayan at nakakuha na ng kill si MP. At ayun na nga, hindi pala turtle ang gusto nilang mahanap. They go for the kill in the mid lane at ngayon hawak na rin ng Twisted Minds ang turtle na ito. Oh, Nova? Sinisimulan ni Lance ito Nag-aantay lang ng mga cable, okay? May ipit ata si Kaloy, mapapatalon si Nova. Bubuhatin niya ba ito? Pero hindi na nga muna, maning target niya pag binuhat mo yan. Oh, buhay na rin yung namatay kanina. Flying Clouds to, mukhang makaka-respond din agad. Nag-reset ang side ng Twisted Minds. They go for Nasu. Naku, binigyan kaagad nila. Desidido. Ang Twisted Mind, nakunin na kagad itong si KillBJ. Ngayon, pumasok na. AOG, tinamaan ng isa. Cable na kay James Parks. Nakuha na ng kill. Ay! Dito, itong si James, pero mabibigyan din siya. Kapalit doon ng DMP. Ay, nako, may isa pang 1v1. Oh my gosh. Pero may Fury naman pala si Owl. At parang napasama pa ata sa AP Bren yung ginawa nilang play doon. Yeah, I would say medyo malaking blunder yung ginawa ni KillVJ going inside that bush. Knowing full well na nag-aabang doon yung Twisted Minds. Granted na medyo mahirap patayin yung Uranus, even though he does have the stacks. Pero kapag pumasok ka ng sa ganung klaseng lugar, ay iba-burst ka talaga ng Twisted Minds. Binuhos sa kanya lahat. Pre, sabi ng AP Bren, pre, wala namang nangyayari. So, punta na lang to sa bottom lane. At least makakuha tayo ng isa. Pero yung pagong ibibigay na ata. Hindi, nandiyan pa rin si James Parks. May pag-asa pa, pero kinuha na nga ng tuluyan ito ng Twisted Minds. And cross-map trade lamang for AP Bren and Twisted Minds. Pero parang nakalamang sa pera ang side ng AP Bren. Ang laki ng kinita nila dun sa rotation sa baba. Yeah, definitely it's a big win para kay Shizu kasi sobrang importante dito ng kanyang itemization. Once na makuha niya yung kanyang 2 set of items, yung Windtalk or maybe alongside the Sky Piercer, pero di, Corrosion Sight yung kanyang binili. Maybe to kite yung mga mobile heroes dito for Twisted Minds. Pero basically, yung 2-item power spike ni Shizu, nagiging threat na yun eh. Lalo pat may kasama dito ng Kalea. Basically, ang combo nila dito, buhatin mo, tatali ko. Oo, wala nang balikan yun eh. Wala na. Hindi ka makaka-flicker, maliban na lang kung may Purify ka. And the only hero na may Purify sa side ng Twisted Minds ay nag-iisa, si Owl. So if MP the King, sabihin nating malasid si MP the King at mahuli nito ni Nova, ay may kalalagyan. Yan ang mahuli ng isang Kalea. Matik yan, no? Isipin mo, pagtutulong-tulungan ka niyan, tatali ka ni Shizu and yung buong AP Bren. Kabang-abang ito kasi lamang sa kills actually ang Twisted Minds. At hindi din naman halos lumalaki yung lamang no? Kasi parang isolated pala sa single target damage yung meron sila, no? Yes, tsaka again, ito yung persisting problem for AP Bren. If KillVJ doesn't have a good game, medyo mabagal yung kanilang tempo. Ayan na, KillVJ. Sunod sila. Okay, nagamit yung final flash. Buhay pa rin naman. Ay! Fear of the Phoenix, hindi yun ang tatapos. Pero sabi ni MP, wala na akong pakialam dyan. Babasagin ko na lang yung Torre sa itaas. Oo. Wala kasi yun wala yung tempo setter na hero for AP Bren. Even though almost unkillable dito yung Uranus, di KillVJ, especially pagdating sa mid-game. Kapag walang nangyayari, okay lang din sa Twisted Minds kasi nagkakapera dito yung Claude. Actually kanina, they had that window na para patayin si Owl. 3 seconds walang Purify, nasa area na si Nova ay naka-ready yung ulti ni Shizu. But because of the fact na wala si KillVJ sa teamfight, naiilang yung AP Bren na magsimula ng laban. Oo, tsaka nakikita naman natin na may angulo si Nova para gumawa ng play. Hindi lang talaga nila pinupull yung trigger.
Twisted Minds ngayon ay mukhang ibiblitz na lang ang second turtle na ito. Medyo malayo si James Max, kaya naman ang turtle na ito ay listado na sa kamay ng Twisted Minds. Libre pero may laban pa atang nag-aabang. Yan na. Andiyan Tsunami Slam. AOG naman ay pansasagot. Nakuha yung dalawa. Pero si Shizu ay free hit lang doon sa likod. Makakatakas pa ata din si James Max. Tapak siya ng Cyclone Eye. Kaya lang si Kaloy ang maiibig din. Epidogin naghahanap ng iba burst. Kaloy. Napakakuna talaga ni Kaloy. Makakatakas din with that Unbreakable. At ligtas ang mga players ng Twisted. Kay Kaloy kumapit yung Hunt of Bone, pre. Oo. Sa dami-daming tatamaan nung mga buto. Yung malaki pa yung muscle. Oo. Yung tinamaan, literal lakad matatag siya paharap eh. Sabi niya, sige, punatan mo ko. Gusto nga niya yun kasi normalin lang niya yun. Babalik buhay niya di ba? Pag normal niya rin sa pag normal niya rin sa Kalea, nawala yung damage ng Obsidian. Nakita ko nga biglang nawala yung Hunt of Bone. Kinancel na lang nung nakita niyang bumalik yung buhay. Dahil para sa mga hindi nakakaalam, no, ay nakadikit kasi yung Obsidian kung saan man siya nakatali. So it is a 50-50 tool for the most part. Kapag mali yung nakapitan, pwede po i-cancel yan ha. Pwede. Para sa mga nag-Obsidian, pwede po itanggal yan. Gandang punto nun na kasi kung may unbreakable si Kaloy nung time na yun, unbreakable pabalik yun eh. Kaso hindi ka nga pwede magdash. Oo, Hindi bawal pwede nga, bawal nga. So, saktong brain teaser lang. Brain teaser lang. Well, going back dito sa ating laro, 8 minutes in, naghahanap pa rin tayo ng isang malaking team fight. Honestly, wala tayong nakikitang big team fight. Yeah. Pag 13 lang tayo nakakita ng talagang bakbakan. Yeah. I feel like this is advantageous para sa Twisted Minds kasi ito yung gusto mo na naiiwasan mo yung Uranus nang wala kang ginagawa basically. Hindi mo pinoproblema yung Immortal Uranus and hindi rin nag-i-exist yung problema na may Kalea and Fanny yung side ng AP Bren. In fact, if you're Owl, nakangiti ka ngayon mula kaliwang tenga hanggang kanang tenga, ang saya mo kasi nakakakuha ka lang ng farm. Kahit may Obsidian problem ka, okay lang. As long as makukuha mo yung items, lumilit yung Uranus problem nila. Tsaka parang isa lang naman talaga yung ipupurify dito ni Owl. Yung ultimate lamang ni Kaloy dito kapag iwasan na niya yung Tidal Strike or yung Tsunami Slam, I think there's only a few duration. Teka lang Final shot ginagamit! Oh my goodness! In an instant, nabura si Aqua doon. Wala nang tayuan, pre. Wala na, pre. Hindi man lang nakapindot ng attack button, pre. May flicker, pero hindi na napindot. At dahil dyan, Lord agad ang call ng Twisted Minds. Available naman yung Fanny, pero hindi nila alam kung gaano kalayo itong Fanny na ito. Oh, ang layo nito. Kaloy, oh. Pag-kulitan lang ang AP. Malayang makukuha ng Twisted Minds yung kanilang kagustuhan. Pwede pa nga sila lumaban dito pero magdedesisyon sila na matras na lang. Alam mo, if I'm Aqua, parang mag-iisip na ako ngayon eh. Sana pala nag-Fury na ako, pare. Oo. Para at least, di ba, pag na-final slash siya, Fury lakad. Fury lang o Fury Dash, kahit ano. Oo, pero ang problema kasi nila dito, men, yung range din eh, ng Twisted Minds. Ang daming pinanggagalingang angulo ni MP The King, ni Ayun na. Lanzu. Ayun na naman yung final slash. Okay, Oh, may Tsunami nabuha. Slam gagamitin. AOG, Uy! pangsalo! Pero namatay din kagad si MP The King. Ganun din naman itong si Owl. Dalawa kagad na napatumba ng AP Bren. Tuloy-tuloy lamang dito si Shizu sa pag-normal hits. Ibabalibag ng pilit. Itong si Lanzo yung mamamatay din. Dalawa na lang ang natitira para sa Twisted Minds. Gagamitin din naman yung Punip sa pinig pero Oh sa my likod. goodness! The man with a million moves ay nakakuha ng isa. At kung tayo nadali, kumapit yung Hunt of Bone kay MP The King. Ang daming chance for AP Bren na na-miss nila. Pero yung isang chance na kailangan nila kumabit yung ulti mula kay Shizu. And it is the most important target. This time walang Purify. Kasi jungle yung tinamaan niya. Wow, a very clutch move mula sa AP Bren na equalize nila ang larong ito. Kahit pa nakuha ng Twisted Minds ang Lord ay hindi rin nila nagamit. In fact, negative net gain pa ang nangyari matapos doon sa Lord play na yun. Oo, no, lumobo pa nga ng 700 yun lamang ng AP Bren dito at lolobo pa yan sa mga susunod. Dahil, si Shizu parang nasa tempo na pre kahit hindi man nagre-reflect yan sa KDA niya, nasa tempo na yung galaw eh. May ano kasi yun eh, may galaw kasi yung alam mong Obsidian na papalag na. Oo, yun. Hindi ko ma-explain eh, pero may pattern yung galaw niya eh. Oo. Ang tawag ko dito eh, yung mga walking death squad eh. Walking Yan death yung squad. Pag nakita mo, kunwari may kalaban ka Obsidia sa rank games, di ba? Pag nakita mo, kailangan mo respetuhin eh. Kailangan mo mag-back, kailangan mo mag-blink out. Kasi kapag tinapangan mo, kapag kinapalan mo yung mukha mo, isang hand of phone lang, tapos ang kinabukasan mo. Kumbaga parang pumopostura na kaya kanyang patayin. Diba? Yung mga moves na yung sa second skill, tapos bigla ka ulti.
yan. May mga ganong may mga ganong obsidian. Minsan nga, piplikeran ka pa eh. Kahit nga hindi kumabit yung top bone, makikita mo lang, iisipin mo, buti nila hindi kumabit, message taken, hindi na kita lalapitan. Sorry po. Sorry po. Yun na yun eh. And ngayon may pinaplano rin naman ng AP Bren na pagsasama-sama dun sa may top lane. Inaantay nila kung may magre-react para dito sa Twisted. At patuloy lang ang pagpupush para sa AP Bren. This is the largest gold lead na nahawakan nila so far in this 12-minute game. Almost a 2K gold lead and 20 seconds bago lumabas ang pangalawang Lord na ito. Lahat ng mga objectives ay napunta sa kamay ng Twisted Minds for the last 12 minutes. Ang pinakaunang objective nila na potentially ay sa kanila mapupunta ay yung magre-respond na Lord in 5 seconds. Kung may freestyle na to, pumapas cable no? Grabe si James Banks, no? Pag may nakita siyang hero prep, pinupuntahan niya talaga eh. Ay, pero nakita ata ni Kaloy. At sasaloy niya at ganun lang po kabilis mapuno ang kalahati ng passive ni Kaloy sa harap ng isang Obsidia. At ito na yung split pressure na hawak ng isang AP Bren with that Fanny. Ang hirap palalabanan. Wala silang pansagot kasi even though they have the damage with MP the King, wala sila ng hold or lockdown para mapatay nila si James Banks. Kaya naman libre silang gawin to. Pero nakita ata nila walang purple buff. Si James Banks. Oo. Ay, ang tanong ay ibiblitz ba nila ang Lord na ito? O isasayaw pa? Mukhang isasayaw ni Owl. Pero damage check lang, medyo masakit kila. Parang hindi pwede, medyo masakit kila. Aray ko. Tumatama-tama yung mga shrapnel ng bala dito ni Owl. Naramdaman niya. Pero kung titignan natin, medyo lamang at liamado yung wave dun sa may bottom para dito sa Twisted. Oo. At medyo may hirapan ata dumepensa dito sa side ng Twisted Mains kung sakaling tutuloy pa ng AP Bren ang pagpupush. But look at the angle. Ginagawa Look at the potential play coming from James Banks and Nova. May hinahanap, may binabalak na masama. Oh my G, ano kaya ang gagawin i-set up dito ng AP Bren? Pataka si MP the King, nakaabang si James Banks! And controlled! Ang kikitil sa buhay ni MP the King. Nagamit ang Fear the Phoenix, mawawala na si Nova. Nagamit yung final slash, takas muna si KLBJ, AOG mo na tinamaan, pero pingin dito si Shizu. Makakakuha ng kill dito si Sean. Kaya lang marireset yung Lord. Kailangan natin matras dito ni James Banks. Habulin siya ni Lansu, pero si Shizu ay talagang nakikipagnormalan na lang. Titibayan ni KLBJ. Walang mga retrihan. Pero si Owl ang makakakuha ng Lord na iyon. Tapos si Lansu, naku po, naramdaman ng mga shards ng bones dito ni Shizu. 3-4-2 naging exchange pero nakuha pa rin ng Twisted Minds ang Lord na iyon. All objectives so far ay napunta sa kamay ng Twisted Minds pero pumapalag na ang AP Bren. Ang ganda sana nung attempt, men. Napakaganda nung plano mula kay James Banks. I think hindi nga in-expect yun ng Twisted Minds. Feeling ko nga, naka-drag map pa. If makakakita lang tayo ng handcam, nakatingin sila lahat sa Lord. Hindi nakareact yung Harley. Hindi siya nakagamit ng kanyang sombrero. Even though dinaanan nila si Lansu, parang hindi nakatingin yung Twisted Minds. Kaso, unfortunately for James Banks, pagbalik niya, binitawan ng Twisted Minds yung Lord. Sinubukan niyang banatan, kaso pabalik niya sa base ni Lord yung kanyang HP. AOG, nagamit yung Phoenix! Tunaw ka agad yung main damage dealer dito ng AP Bren. Disaster ata. At ang Twisted Minds ay tuloy-tuloy lamang. Owl, Torre lang ang naging punteriya niya. Andito na si James Banks. Tutuloy-tuloy ang kanyang mga cable. Andun na rin yung Tsunami sila. Pero sapat ba yung kanilang kakayahan para ma-depensa? Parang hindi. Kasi may next wave pa nakasama ang Twisted Minds. James Banks nakakuha din ang kill. Wala na mga wave. Wala na mga wave ang Twisted Minds. Pero si James Banks versus 3. Inaantay nila 15 seconds para kay Shizu. 10 segundo para kay Shizu. Hindi pwedeng mahuli si James Banks. Kaya naman ikakat na niya muna ang mid lane. Pero mukhang bottom lane naman ang magiging punteriya ng side ng Twisted Minds. Buhay na si Shizu. 15 seconds para kay what a dodge! Kamuntikan pa doon sa final slash. Buhay pa din si James Banks. Wala namang Sky Piercer, so makakaligtas siya. The man with a million cables as well. Dito talaga pinakamalakas yung Fanny. Only energy. Balik lang ng balik sa base. And he's able to defend for AP Bren. Even dodging the final slash mula kay Lansu. Kapiso yung itsura ng final slash na yon. Kung kumapit, siguradong yatap. But for AP Bren, miracle defense para sa kanila. Matapos ng napakagandang setup mula sa Twisted Minds, hindi nakagalaw si Shizu. That was an immediate first down. Ang ganda ng force ng Twisted Minds. Nakita nila yung dash or yung mabilis na movements mula kay Shizu. Pero after nun, naglalakad kasi yung Obsidia. Kinasak agad yung Fury of the Phoenix into the ultimate of the
Gatot Kacha, pero ito yung problema mo kapag kalaban mo yung Fanny. Ayun, no? Kapag marunong, kaya talaga dumepensa sa loob ng base kasi ang dami ng energy, ang daming kable, pabalik-balik lang sa base. And Twisted Minds, they lost their minion waves. Yan yung mga pinapractice ng mga Fanny player sa custom eh. Yan yung pinapractice ng mga Fanny player habang naghihintay ng boost, naghihintay ng jeep. Kumbaga, tuwing may libreng oras yung mga aspiring Fanny players natin, yan ang pinapractice sa loob ng base. Habang nagsiset up si Burrito ng live, ganyan ginagawa ko sa custom. Cable lang muna, no? Cable lang, warm up lang. Okay, aray. Hindi warm up yun, ha? Masakit yun, masakit yun. Totoo na yan, seryoso na yan. Coach, sabi mo sparring lang, bakit mo ko sinasapak ng malakas? Parang ganun yung feeling, may mga shrapnel tumatama, pre. Tinotoo, tinanggal yung gloves. Tinotoo, tinanggal yun. Bare knuckle, pre. Alam mong late game na talaga pag mismong si Dexter ay umaaray na rin yung bawas. But this is a very crucial Lord para sa dalawang jungler natin. This could make or break the game in AP Bren. Kailangan nila itong laro na ito dahil nanalo na ang Twisted Minds kanina. Hawak nila ang Lord sa ngayon. Si Owl ang lumalive still lamang. Very obscure ang angle dito for the side of AP Bren. Si Nova ay hindi nakikita ng side ng Twisted Minds. Fear the finish ay nagamit na at pabilisan ang kukunin ni Epi na King yung Lord na ito. Sino mamamalibag? Nagamit na rin yung balibag. Si Epi na kung naku tinamaan ng Hot of Pulse pero meron siyang importante makakatakas din ba siya. KLBJ ay papasok din. AOG walang tinamaan. Pero tuloy-tuloy pa rin lamang dito ang Twisted Minds. Atras muna si KLBJ sa kabilang panig naman. Pinagtutulong-tulungan ng tatlo dito si Kaloy. Pero napakatibay lang talaga. But not for long kasi makukuha na rin siya ni Shizu. Wow. Very impressive yung ginawa ni MP The King doon. Hindi ka naman na makakabalik sa sombrero mo. Bumili ka na lang ng immortality. Umimo na lang. Tsaka ang ganda rin ng coverage ni Kaloy. Pag tama nung tidal strike mula rito kay Nova, nag-flicker siya para maabot niya si MP The King sa may bandang likuran. Kumbaga pinang-fake niya yung kanyang target. Pero nandun kaagad yung Avatar of the Guardian. Mula rito kay Kaloy, alam ba ni Lanzo? May gustong gawin. At nakatakas pa rin naman ni James Pangs. But this is a Evolved Lord pushing on the side of Twisted Minds. 4v5 man ang galaw. Flying Clouds naman ang ating mapa. So potentially, pag na-delay ito, baka makahabol pa si Kaloy. Hinahawakan nga lang ni KLVJ and walang lakas ng loob ng Twisted Minds para sumugod din. Inaantay nila yung tamang timing dito. Pero hindi pa nga ito ang pagkakataon. BMI para dito kay Owl. Talagang handa to si Owl, no? Actually, gusto nga tingnan yung item dito ni Owl. Owl, currently may Wind of Nature naman, no? So kahit pa paano, meron safety against that Fanny. And looking at the heart rate, ramdam mo na rin talaga kung sino yung mga kailangan ng mag-clutch eh. 130, 140, grabe. Ayan na, nagamit yung Fury of the Phoenix. Nakapagbalibag. Naku, Righters target natin. Nakuha si Sean ay mamamatay. Pero si All nakakapit din lang talaga makakatakas siya. Nakadalawa na si All dito. And this time ay si KLBJ ang nino-normal. MP The King, hinahabol. James Hunt, bumili na rin ng immortality. Pwede mag-buy and sell to. Pero haabangan sana. Naku, tunaundog pa. Boy pa rin natin dito si James Pangs. Pero sasalubungin na ni KLBJ. Malayo-layo pa naman yung kanilang wave sa itaas. At makakapag-replenish pa dito si James Pangs. Ay, buhay pa si Shizo pero si KLBJ kanilang uunahin. Hindi na ata makakatakas pa. At babagsak na ang hari. Rekta push para sa Twisted Minds. Shizu, dumidistansya na si Shizu dito. May mga wave sila pero hindi pa nakakalapit sa vicinity ng base. Pero tinamaan na si Shizu dito. Atras lamang. Meron namang immortality si James Pangs. Kaya lang base lang ang ginagawa ng Twisted Minds. Wala pa silang minions. Meron. May mga minions sila kasama tagumpay ang Twisted Minds. Another sweep ang ating matutunghayan in week number 3. Twisted Minds ang mananaig sa laban na ito. Lanzu with the final slash, cutting down the moves of James Pangs. Napakaganda nung team fight na nakita natin. It all started with a beautiful play mula sa AP Bren. Pero this time around nakaredy. Yung utakan at pindutan dito mula sa Twisted Minds. Wow. Grabe yung kaba ko. Yung 150 ata ako ngayon. Heart rate? Hindi ko alam meron ba ako heart rate. Dapat tayo din, may dapat ganyan meron din tayo dito. Men, sobrang explosive doon at pinamalas talaga nila so yung pagiging admiral niya. Oo. Ibang klase yung nakita nating yung mga, I would say, split second place from both teams. I think AP Bren had a good idea on that Obsidian. Mga split second, yung mga hunt of boats na tumatama kila MP The King and everything. But of course, it's still a good effort mula sa AP Bren. Palakpakan pa rin po natin ang AP Bren para sa performance sa kanilang pinakita sa laban na ito. Bounce back
sa susunod na laban. For AP Pre, medyo dumedelikado na ang kanilang place sa loob ng ating Infinix standings. Balikan natin ang ating match highlights. Looking at this game, medyo malapit yung laro ng early game, but Twisted Minds pulled through. Yeah, may mga sumasakto ng Heart of Bones. Dito tayo nagkaroon ng pag-asa para sa AP Breno na makabaliktad pa at makakuha ng mga ganda at makatamang plays. Pero kasi may pang reset din kasi dito ang Twisted Minds. James Banks with that crucial cable. Sinalubong po yung dalawa. Oo, alam mo, ano sana eh, kaya ng AP Bren if all their conditions were met. Kita natin yung capability ng kanilang lineup at unfortunately, it was just shut down by Twisted Minds. They had the right idea, they executed it, and they pulled off an amazing win and a sweep in the series. And alam mo, nakakatuwang makita kung gaano nga ba kalupit ang Twisted Minds ngayon sa laban na ito. Sa ngayon, syempre, gusto natin mapakinggan kung ano nga ba yung mga sinasabi at sasabihin ng ating mga winners. Punta na tayo sa ating main stage. And with a great start this Super Fan Saturday, it's a sweep for Twisted Minds! Welcome back to the winning column for Twisted Minds. Like you said, 2-0 to start our day 2 of week 3. Tanungin ko na agad ang ating team captain Lansu. Natalo kayo ng Aurora week 2, no? Kung babalikan, but you guys are back to the winning column. Ano yung mga kinailangan yung i-address these past few days para makuha itong panalo nyo? Siguro po nag-adjust po kami sa may inassign po kasi kaming team leader eh. Parang ako po yun, parang nag-step up po talaga. Yun lang po. Pero today, saan kayo pinaka na-challenge with this match? Wala po eh. Wala, hindi ka na-challenge. Hindi ko po alam. Hindi niya alam, parang hindi pa rin siya makapaniwala with this win. Pero Lanzu, gusto ko lang din ihabol sa tanong, no? Kasi medyo nahirapan din kayo, meron kayo naging struggles in the first few weeks. So masasabi mo ba na itong panalo nyo ngayon ay magpapabulaan or hindi totoo yung sophomore slump na sinasabi nila? Madami rin po kasi nangyari yung nakaraan eh. And ngayon, goods na po. Goods na po. Okay, halata sa smile ni Lanzu. Nag-goods na sila. Malaki yung ngiti. Oo, pero ngayon gusto ko rin tanungin si MP, the King. MP, ikaw ulit. Kasi kanina nakita namin, nung Game 2, inabangan talaga ni James Banks yung Harley mo. Kinabahan ka ba during that moment? Kasi maglo-lord na kayo nun eh. Hindi po. Nagtiwala lang ako sa sarili ko. Nagtiwala ka sa sarili and successfully ay na-push nyo rin naman hanggang dulo na kayo ang manalo. Ako naman, a question for Kaloy. Kaloy. Hello. Kaloy, kayo yung unang nagbigay ng talo sa Marcel Nenova. Baka naman pwede mo kaming bigyan ng insights, no? Ano yung mga tips para doon sa pagkatalo na yon? Paano nyo yun ginawa? Siguro po, heads up lang po, kahit struggle lang po yung mga teams, ganun. Talagang kailangan nilang bumawi sa mga ganong klase ng moments. Pero ngayon, gusto ko rin tanungin si Sean. Sean, nakita ko may buff ka doon kanina. Pero anyway, yung sunod yung laban, familiar yung makakatapat mo, and that is Haji, your former teammate. And ano ba ang masasabi mo sa performance niya ngayon with Team Falcons? Sobrang laki ng in-improve ng Falcons since nung pumasok si Haji. Kaya feel ko, di naman sa upgrade, pero parang nag-fit siya ng sobra sa Falcons. Parang missing piece talaga siya ng Falcons. And if he's watching right now, ano ang mensahe mo kay Haji? Good luck na sa bukas. Galingan mo kasi gagalingan ko. Gagalingan niya daw. That's the attitude that we're looking for sa ating mga players. But for now, Ngayon, nasilip tayo sa screen. Sino kaya ang MVP natin for this match? who do you think it is? That is you, Lanzu! Lanzu, lumalaki na ng lumalaki ngayon ang The Minds. Ano ba ang mensahe mo sa lahat ng sumusuporta sa inyo? Salamat po sa mga sumuporta. Di po namin kayo bibigoin. Okay, halatang halata kay Lanzu. Marami siyang mic na gustong pagsalitaan dahil grateful siya sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila. And with that, let's give a round of applause to Twisted Minds! Thank you so much, Twisted Minds. Congratulations. You may now take your walk of victory.
Magandang pagbabalik para sa Twisted Minds ang ipinakita ng ating mga manlalaro. Medyo kinabahan tayo in that game 2. Pero syempre, titingnan pa natin kung ano mga nangyari doon. At ngayon, balik muna natin sa casters. Casters, pasok. Maraming salamat Odin and Denise. Nagbabalik ka tayo dito sa ating casting desk para pag-usapan ang ating pinakaunang match kung saan na-sweep nga ng Twisted Minds ang AP Bren. And with that performance na pinakita ni Lansu in game number 2, I gotta say, parang na-inspire nga talaga sa Arlott na nakita niya nung game number 1. Sabi nga niya, nakabalik na daw sila eh. And siya nga ang MVP ng larong ito with the 1, 2, and 13 na KDA. Pero hindi kasi dito nagmamatter yan eh. Yung napakaraming final slash na sakto. Oo. At sigurado nalilinis doon sa mga laban na kanilang ginagawa. Minsan nga hinahangin yung Fanny. Yung tipong yung kable, dadaan doon yung final slash. Yung tipong mararamdaman ng Fanny yung madadaplisan. Pang-anime, yung mga pang-anime, pre. Kumbaga may mga pogi moments si James Banks pero nakaready kasi lagi yung Arlott. Kumbaga nagkakaroon ng anime battle between James Banks and Lansu. Syempre medyo lamang yung Fanny dyan kasi ang dami niyang pwedeng puntahan. Pero tama ka, yung panakot lang na pwede kang hanginan at minsan pwede ka sampalin ng final slash. Yung pa yung nagpanalo dito sa Twisted Minds. Kasi kanina, round 2 na si James Banks eh. Nasa base kayo Only energy ako dito. Di ko kailangan ng purple buff. In fact, walang purple buff si James Banks noon. Ang tanging puhunan niya lang talaga is yung base. And nagawa niya na yun first time around. Kaso, wala kasi sa pwesto si Lansu. And this time, minake sure ni Lansu, sasamahan ko yung minion wave. Yung lakad namin, literal on top of the wagon. Yung cannon minion. Yung tinapakan niya. Nung nakita niya na may lumabas na cable mula na sa base, ginamit niya na kagad yung final slash to cancel the defense mula dito sa AP Bren. Ito yung magandang teamfight kanina. Ang ganda sana nung start. Nakakuha na magandang pick up dito yung AP Bren. Pero tulad ng sinabi ni Womi kanina, isang purify lang kasi yung kailangan dito ni Owl, tas sabay bilig agad ng Emo. And ito yung sinasabi ko kanina, paglabas nung kable, nung nakita niya sa kanyang Infinix, pinay na slash kagad. Dapat nga may handcam yun sa totoo lang Diyan mo nakakatuwa yung ginagawa na ni Lansu dito kasi hindi katulad nung dati na Arlott na walang loading time yung final slash. Ibig sabihin, pinoforesee niya Kumbaga, tinitignan niya sa kanyang utak kung tama ba na ito yung oras, yung timing ko sa final slash. And kumakabit pa rin. Natatamaan pa rin yung mga kailangan matamaan. And for the side of Twisted Minds, medyo iba yung victory na to. No? Kasi kahit pa sabihin natin na lamang sila for majority of the game. Hindi sila lumamang nung parang 9,000, 10,000 katulad nung game 1. Tsaka pakiramdam mo, nire-respeto din nila kasi yung plays. Yung mga plays na ginagawa dito ni Nova. Nakita tayo ng mga iilan. Yung iba nagtagumpay, yung iba medyo naging flop. Pero si James Banks kasi yung isa sa mga sakit sa ulo nila dito. Well, Twisted Minds, i-comment ko rin yung skill management nila. No? Sobrang ganda. Lalo yung mga last few moments, nung time na nahuli nila si Shizu, nawala. Kumbaga, si Shizu nakatingin nilang sa langit hanggang sa babagsak na yung AOG. Tapos pag tama ng AOG, sakto yung Fury of the Phoenix, nabura na siya bigla Nakakainis siguro yung, alam mo yung meme na yung nakatingalala. Si William Dafoe. Si William Dafoe. Ano pa bang choice mo pag na-ultihan ka na ng AOG tapos may Fury of the Phoenix sa taas mo? Wala kasi siyang flicker. Wala siyang flicker. So, Twisted Minds, feeling ko nga, mamaya check natin sa mic check, pero feeling ko may kumul nun na patashin. Nung nag-dash, ang bilis kasi nung response. Totoo. Pag-dash, may bilog kagad Doon sa literal makikita mo si William Dafoe. Nakatingala, pre. Aasa na lang siya kung kaya ba